Magandang araw. Welcome na naman po sa Sinrix TV. Ngayong araw, magbubukas na naman po tayo ng PLDT Fiber Home Optical Network Unit, Optical Network Terminal na AN550604FA software version RP2621. So, bago tayo makapagpatuloy sa mga viewers, like and subscribe naman, please wag mahiya, at saka pa-share na rin sa mga Facebook page nyo para naman makaabot sa mga hindi pa nakakaalam. So, pagpatuloy natin yung pag-demo at saka tutorial dito sa AN550604FA software version RP2621. Tapos na tayo sa RP2646, RP2627 at saka RP2631. So ngayon sa software version RP2621 tayo. So gagawin natin, pupunta tayo sa magbubukas na ng web browser. Punta tayo sa address bar ni web browser. I-input natin yung 192.168.1.1. Tapos enter natin. So yan, nandito na tayo sa login page ni AN550604 FA software version RP2621. So ito yung password natin, i-copy paste lang natin para madali yung demo at saka tutorial. Ctrl C Ctrl V na lang tayo, tapos yung password niya ito. Punta muna tayo sa admin PLDT. Punta muna tayo sa Fiber Home Super Admin pala, para ma-enable natin yung administrator account na admin PLDT credential. So andun na, input na natin yung username at password. I-click natin tong login button. So nandito na tayo. As usual, yung CAN550604FA sa Fiber Home Super Admin, isa lang yung menu niya, si Management. So si Management, meron siyang submenu, Device Management. So dalawa yung submenu niya, Restore All. Ito yung Soft Reset, kung magsa-soft reset tayo. Tapos Debug Switch. Itong Debug Switch, dito natin makikita kung paano i-enable yung si Telnet at saka si Web Admin. So enable natin tong Telnet, click enable tapos apply, ganun lang. Tapos dito naman sa Web Admin, click enable tapos apply para makalagin tayo sa administrator account ng admin PLDT. Logout tayo. Tapos punta tayo dito sa address bar. Makikita nyo sa taas. Papalitan natin ng /FH para mabago itong ordinary username, para makapunta tayo sa administrator account. So enter lang natin. So yan, makikita nyo nasa administrator account na tayo. So ngayon maglalagin tayo sa admin PLDT. Gagamitin natin itong user credential. Ctrl C Ctrl V na lang tayo para madali. Tapos ito yung default password ni AN550604 RP2621. Yun, Ctrl V, tapos click login. So yan, babalik tayo ulit dito. So kung makikita nyo, kung yung optical network unit ni PLDT Home Fiber na AN550604 hindi pa napalitan
username, password ng admin PLDT. So, ganito yung initial pop-up niya. Ang sabi niya dito is initial login on this account. You must modify account password. Ang gagawin natin is click OK. Tapos, input natin dito. Ang sabi niya, you could configure current account on this page. So, dito makikita niyo account management. Ito yung username, na default username. Ayan. Tapos, itong old password, hiningi niya, i-control B na lang natin. Tapos, yung new password at saka confirm password dito sa RP2621, pwede natin input yung ordinary character like 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Tapos, pwede rin input natin yung ordinary letters without asterisk sign. Without asterisk, yung mga special character. So, pwede lang natin input yung ordinary characters. So, pwede natin gawing 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos, ulitin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, yun. Para mag-confirm yung password, click natin itong apply. So, yan. So, kung nakita nyo, hindi kagaya sa RP2646, nag-illegal siya kasi hindi siya tumatanggap ng ordinary character. So, ngayon, nandito na, nakikita nyo sa screen is access device notice, access successfully. So, ibaback natin to. Click natin yung back. So, babalik tayo dito sa administrator account ng admin PLDT. So, ang gagawin natin, type natin yung password ni admin PLDT at saka yung password natin na ginawa kanina. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Click natin yung login button. So, yan. Nandito na tayo sa graphical user interface ni AN5500604FA software version RP2621. So, ganun pa rin. Si AN5500604 FA, AN5500604 FA, ang main menu niya rin dito sa taas is ganun pa rin, pareha pa rin sila, kahit anong version, ganito pa rin. So, limang menu ang meron sa taas, status menu, network menu, security menu, application menu, and management menu. So, yan. So, balik tayo dito sa status menu. So, makita nyo dito sa status menu, meron siyang submenu na device management. Tapos dito sa under ng device management, ito device information, ito na yung device information. Sa device information, makikita nyo ang information ng AN5500604. So kung makikita nyo dito, nandito yung software version niya, RP2621, hardware version, nandito rin, WKE 2.134.285F1 Alpha A. So, yun. So, device model, AN5500604, FA. Tapos, device description, GPON. Optical network unit state, nandyan. Hindi naka-plug yung cable natin na fiber optic. Tapos, optical network registration state, nandyan. Initialization. So, kasi hindi pa na-plug natin yung optical fiber natin. So, ito, LOID. CPU usage, memory usage, tapos web port. So, dito, sunod niya is wireless status. Makita niyo yung wireless status dito kung naka-enable yung apat na SSID natin. Sa 5G status, ganun pa rin. Meron din siyang apat. So, makita natin kung naka-enable yung apat na SSID na Wi-Fi natin. Ayan. Wi-Fi client list, makita niyo yung kung sino nakakonect dito. So, one status dito, ito yung internet connection natin. So, sa ngayon, kasi wala to siyang detailed na result kasi hindi naka-plug yung fiber optic cable natin. Punta tayo sa LAN status. Dito makita niya. Pwede tayo magpalit dito ng IP sa mga netizen natin na ginawa nilang access point extender o repeater. So, ito na yung IP address ni AN5500604 FA na pwede natin palitan.
optical information, makita nyo dito kung naka-plug, meron siyang reading dito. So ito, so pag ganito hindi naka-plug yung ating fiber optic jumper cable o patch cord. Sa VoIP, makikita nyo dito yung telephone number ninyo dito. So sa ngayon, hindi siya naka-plug, kaya wala tayong makita na telephone number dyan. Next menu is network. Sa network, meron siyang wireless LAN setting, broadband setting, DHCP server, remote management, authentication, at saka IPv6. So, ayan. So, kung makita nyo sa wireless LAN setting, meron siyang basic. Pwede natin i-on, i-off. Tapos, network mode, pwede din palitan. I-drop down lang. Frequency bandwidth, i-drop down lang. Nandyan lang siya. Frequency channel, nandyan. Naka-auto siya ngayon. Tapos, guard interval. So, next submenu is advanced. So, makita nyo dito, pwede natin i-enable yung apat na SSID at saka disable. So, SSID name, pwede natin palitan. Pwede natin i-hide. Security mode, pwede natin palitan. Mamili lang tayo dito. So, ayun. Tapos, WPA, Wi-Fi Protected Access. So, eto, pwede natin enable. Pwede natin palitan dito. AES o TKIP. So, ito yung password natin. Yan. So, Wi-Fi control, makita nyo, pwede natin i-pull ng 200% yung transmit power. Yan. So, recommended niya is 100 lang. So, pwede din natin ito. I-limit ang connection natin sa SSID. Wi-Fi basic, kapareho lang ni 2.4 GHz wireless LAN. So, yan. Pwede on, pwede palitan. Yan. So, sa 5G advanced setting, pwede din enable natin yung apat na SSID. Pwede palitan yung SSID name. Tapos, yung security mode. At saka yung password, passphrase. So, yan. So, next is 5G Wi-Fi control. Yan. Pwede din siyang gawing 200% yung transmit power niya. Tapos, meron siya ditong WPS. So, to WPS, instead na password ang bibigay mo, pin code na lang. So, LAN setting. Dito yung LAN setting. Pwede mo palitan yung IP address niya. Broadband settings, sa ngayon wala tayong makikita kasi unplug yung cable natin. DHCP server. So, dito, pwede natin enable, disable. Dinidisable to yung iba pag ginagamit nila as access point, repeater, extender. Remote management, ito yung remote management ni admin PLDT. Authentication, ito yung optical line terminal authentication. Minsan ginagamit, minsan hindi. IPv6, makita nyo kung activated na siya. Security, meron siyang 5 submenu, firewall, remote control, quality of service, etong quality of service, at saka access control list setting, tapos denial of service. So, next menu is application, meron siyang 10 submenu. So, dito sa submenu, makita nyo yung DDNS, Dynamic Domain Name Server, o service. So, pwede natin i-remote yung ating optical network unit gamit itong DDNS. Port forwarding. So, ayan, pwede kayo mag-add at saka remove. For triggering, magkapareho lang sila. Tapos, network address translation. Ito, pwede natin mag-add dito. Yan. So, pwede natin i-add kung ano ilalagay natin dito. Yan. Tapos, universal plug and play. Pwede enable, disable, demilitarized zone, DMZ. Pwede natin i-host kung gusto natin expose sa labas ng internet. So, DLNA. So, sa ngayon, wala na itong pwede natin enable pero wala siyang apply button. Yan. Samba, pareho din. Meron siyang enable pero hindi natin ma-enable. Kasi, wala siyang, pwede natin enable pero hindi siya ma-save. Diagnosis, pwede natin i-ping yung computer natin o yung sa labas, Google na o Yahoo. So, yan. So, last menu niya is management. Sa management, meron siyang 3 submenu, account management, at saka device management, at saka log. Dito sa account management, meron siyang user account. So, dito, makikita natin si admin pa lang. Pwede natin i-add, i-delete. So, maintenance account,
So, pwede natin palitan yung password ni admin PLDT. Gagawa tayo ng bago, tapos pwede natin palitan. Sa device management. Sa device management, meron siyang restore, parang soft reset to siya. Local upgrade, pag gusto mo mag-upgrade ng firmware ni AN5506004FA. So, config file, pwede natin i-save yung config file sa FTP. Tapos, FTP server, pwede natin enable-disable. So, device reboot, pwede natin i-reboot. NTP, ito yung network time protocol. Balik tayo sa status. So, ayan. So, kung makikita nyo, nasa RP2621 tayo ngayon. So, bago tayo mamaalam, pa-like and pa-subscribe at saka pa-share sa mga Facebook page nyo para naman makarating sa mga hindi pa nakakaalam. So, hanggang dito muna tayo. Magandang araw. God bless.